Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ng Commission on Elections na maipoproklama ngayong araw ang lahat ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, naiproklama na ang mga nanalo sa halos 39,000 barangay o 92.7% ng lahat ng mga barangay sa bansa. 98.2% naman ang tapos na sa canvassing ng mga boto habang may mga inaayos na kaso ng mga kandidatong tabla sa bilangan. Sakaling may mga kandidatong nagtabla o nakakuha ng parehong bilang ng boto, re-resolbahin ito sa pamamagitan ng toss coin o draw lots. Ayon kay Garcia, napagdesisyonan din sa ginawang ANBank meeting kasama ang mga regional directors na dapat ding maisagawa ang toss coin o draw lots ngayong araw para maiproklama ang nanalo. Nangako si Garcia na hindi ipagpapaliban ang proklamasyon ng lahat ng mga nanalong kandidato. Samantala, iniulat niya na naantala ang DSKE sa 5 barangay sa Lanao del Sur at 2 barangay sa Calbayog City sa Samar. Naantalaan niya ang halalan dahil sa na-delay na pagpapadala ng election paraphernalia at panggugulo ng mga rebelde. Iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ang naging tugon ni Año sa sinabi ng China na pinigilan lamang nila ang panghihimasok o trespassing ng BRP Conrado Yap sa katubigan ng Huangyan Island na tawag nila sa Scarborough Shoal kahapon, October 30. Ayon kay Año, nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi iligal ang pagpunta roon ng anumang barko ng bansa. Pagtitiyak pa niya, hindi magpapapigil ang Armed Forces of the Philippines, pati na ang Philippine Coast Guard sa mga agresibo at iligal na gawain ng sandatahan ng China sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na hindi paghahamon ng giyera ang pagsasalita ng Pilipinas laban sa panggigipit ng China sa loob ng karagatan ng bansa. Itinanggi rin niyang anti-Filipino at pagpabor sa Estados Unidos ang pagkontra sa mga gawain ng China. Ang pag-alma umano ng PCG ay pagpapakita ng dedikasyon sa pagprotekta sa maritime rights at national interest ng Pilipinas. Kabilang Pilipinas sa mga bansang paboritong puntahan ng mga remote workers o mga nagtatrabaho sa labas ng opisina. Ayon nito sa Nomad List ng World Economic Forum. Sa isinagawang pag-aaral mula 2018 hanggang 2022 ng WEF, naabot ng bansa ang 78% growth rate base sa pagdagsa ng mga remote workers sa Pilipinas. Batay ito sa check-in rates at sa Nomad List sa website kung saan inaalam ang lugar o destinasyon ng nasa higit 10,000 miyembro nito na pawang mga remote workers. Ayon sa Nomad List, nangungunang destinasyon ang Tokyo, Japan, kasunod ang Da Nang, Vietnam at Seoul, South Korea sa pangatlong pwesto. Pang-apat ang Kuala Lumpur sa Malaysia, pang-5 ang Penang, Malaysia, pang-6 ang Montevideo, Uruguay, pang-7 Pilipinas, pang-8 ang Hanoi, Vietnam, pang-9 ang Ho Chi Minh City sa Vietnam pa rin, at pang-10 ang Ljubljana sa Slovenia. Ayon sa Presidential Communications Office, patuloy na inengganyo ng pamahalaan ang mas marami pang turista at negosyante na magtungo sa bansa. Lalo pat marami sa mga Pilipino ay mga highly skilled at fluent sa pagsasalita ng Ingles. Patuloy din ang pamahalaan sa pagsusulong ng reforma, infrastruktura at digitalization na makatutulong sa mga negosyante. Nasa higit 12,000 centenarians o mga nakaabot na sa edad na 100 ang nakatanggap ng tig-100,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, patunay ito ng lubos na pagpapahalaga ng ahensya sa mga senior citizens na umabot na sa edad na 100.
Sa ilalim ng Republic Act number 10868 o Centenarians Act of 2016, makatatanggap ng 100,000 piso ang sinumang Pilipinong makaaabot sa edad 100 nandito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Bukod sa cash gift, makatatanggap din ng Posthumous Plaque of Recognition ang pinakamalapit na kaanak ng isang namayapang centenarian. Ayon kay Lopez, nasa kabuang 12,186 centenarians ang nasa talaan ng DSWD na nakatanggap ng 100,000 pisong incentive mula 2017 hanggang Setyembre ngayong taon. Para makuha ang cash gift, kinakailangan aniya na magsumite ng birth certificate o passport sa kanilang munisipyo o sa Office of Senior Citizens Affairs sa kanilang munisipalidad. Sakaling walang maipakita, maaari ding isumite ang government IDs gaya ng GSIS, SSS, Driver's License, PRC License o COMELEC Voters ID. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 55 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Moahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.